Nang maamoy ng zombie ang sariwang dugo, agad itong naging sabik. Inihagis ng babae ang kanyang napkin bilang panlinlang. Sinunggaban niyon ng zombie at isinubo, ngunit habang abala ito, mabilis na kinuha ng babae ang kanyang gamit at tumakas. Akala niya ay pansamantala lang ang habulan, ngunit mali siya. Ang zombie ay tila walang kapaguran, palaging sumusunod sa likuran, hindi masyadong malapit, pero hindi rin napag-iiwanan. Sa ibabaw niya ang naglalagablab na araw, sa ilalim ang walang katapusang disyerto, at sa likuran ng isang zombie na hindi marunong sumuko. Kahit huminto siya sandali para uminom ng tubig, agad pa rin itong lumalapit. Hanggang sa makita niya ang isang abandonadong bahay, wala siyang nakitang pagkain o suplay, tanging isang lumang kutsyon. Nang mahiga siya, bigla siyang nagising sa katahimikan. Nang silipin niya ang pintuan, nandoon na naman ang zombie. Nagtago siya sa bathtub, pinipigil ang paghinga, habang isang alakdan ang gumagapang sa kanyang katawan. Sa huli umalis ang zombie at muli siyang nakaligtas. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Muli siyang hinabol ng zombie na parang kabisado na ang kanyang amoy. Binato niya ito ng bato sa desperasyon pero walang epekto. Sa pagod at uhaw, tumakbo siya hanggang sa biglang dumating ang isang sandstorm. Sa gitna ng kaguluhan, parehong natabunan ng buhangin ang babae at ang zombie. Halos mamatay na sa uhaw ang babae nang may dumaan na sasakyan. Dalawang lalaki ang bumaba, binigyan siya ng tubig at pinasakay sa kotse. Ngunit napansin niya ang dugo, ang damit at isang kahina-hinalang litrato sa loob. Sinubukan niyang tumakas, ngunit sinaktan siya ng mga lalaki. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang zombie at kinagat ang isa sa kanila. Tumakas ang isa at muling nailigtas ang babae, ngayon ng isang zombie. Dala ang mga naiwan na supply, nagpatuloy siya sa paglalakbay. Sa mundong winasak ng virus, napagtanto niyang ang mga tao ay mas naging mabangis kaysa sa mga zombie. Unti-unti, napansin niyang hindi na siya sinasaktan ng zombie. Sa halip, tahimik itong sumusunod, na parang bantay. Hanggang sa makasalubong nila ang mga sundalo. Sa takot na barilin ng zombie, itinago ito ng babae. Ngunit napansin pa rin ito at binaril ang binti nito. Sa sakit na kagat ng zombie ang daliri ng babae. Kahit may panganib na mahawa, hindi niya ito iniwan. Sa wakas, narating nila ang safety base. Ngunit alam ng babae na hindi na magtatagal ang zombie. Nang makita niya ang dating anyo nito sa pitaka, napagtanto niyang ang ganitong buhay ay mas masahol pa sa kamatayan. Kaya sa mabigat na puso, tinapos niya ang paghihirap ng zombie. Sa isang mundong nawala ang pagkatao ng tao, isang zombie ang naging huling anyo ng awa at kabutihan.